Sa tabi naman, naglalakad si Yunming kasama ang kanyang paylay na aso. Bigla na lang lumitaw si Snakey at tinanong si Yunming kung alam niyang totoo ang mga dragon. Nabigla si Yunming sa tanong at sinabing, sa pagkakaalam niya, ang mga dragon ay mga nilalang lamang sa alamat. Madalas, ginagamit ang pangalang ito para sa mga prodigies na gumagawa ng ingay sa martial world. Ngunit ipinaliwanag ni Snakey na hindi niya tinutukoy ang mga palayaw ng tao, kundi ang tunay na uri ng nilalang na tinatawag na dragon. Tila hindi makapaniwala si Yunming at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Snakey. Sinabi ni Snakey na ang ibig niyang iparating ay ang pinuno ng Black Death Alliance ay hindi tao, isang dragon siya. Muling nagbago ang sining ng eksena, ngayon, mukha itong kahanga-hanga. Nagtaka si Yunming at halos makagawa ng parehong ekspresyon tulad ni Mirio, tanong niya, ano bang pinagsasabi mo? Sinimulan ni Snakey ang detalyadong pagpapaliwanag. Ayon sa kanya, ang mga dragon ay hindi agad nag-aanyong ganap na dragon sa kanilang kapanganakan. Nabubuo sila kapag ang enerhiya ng langit at lupa ay nagsasama, at nagkakaroon ng anyo ng isang tao. Habang nakakaranas sila ng iba't ibang karanasan, unti-unti silang nagiging tunay na dragon. Karamihan sa mga adult dragon ay natutulog ng daan-daang taon, ngunit kapag nagising, nagdudulot sila ng kaguluhan. Napakalakas nila na kayang wasakin ang isang bansa sa isang simpleng pagpapakawala ng energy blast. Tinanong ni Liang kung anong ebidensya ang mayroon si Snakey na nagsasabing ang lider ng alyansa ay isang dragon. Aniya, baka sinasabi lang ito dahil sa napakalakas na presensya ng lider, na tila haka-haka lamang. Pagod na si Snakey at tinanong si Liang kung ganoon na ba siya ka-delusional. Ipinaalala niya na isa siyang supernatural na nilalang, kaya't imposibleng hindi siya maniwala sa pag-iral ng mga dragon. Tinanong ni Snakey si Yunming kung naaalala pa niya na minsan siyang nagsilbi sa pamilya Tang bilang isang familiar. Sumunod, tinanong ni Snakey kung ano ang iniisip ni Yun tungkol sa dahilan kung bakit pinanatili ng ninuno ang kanyang presensya. Ipinaliwanag ni Snakey na hindi kayang kilalanin ng mga tao ang mga dragon dahil ang kanilang enerhiya ay lubos na naiiba sa tao. Pero bilang isang supernatural na nilalang, kaya niyang madama ang enerhiya ng isang dragon. Ito ang dahilan kung bakit ginawa siyang familiar ng ninuno, at magkasama silang lumaban at nangaso ng mga dragon na nagdudulot ng kapahamakan sa mundo. Nang marinig ito, napaatras si Yunming, nagtataka kung paano nagawang manghuli ng mga dragon ng ninuno. Habang patuloy niyang naririnig ang kwento, lalo niyang nahihirapang paniwalaan. Pero dahil nagmula ito sa 1,000 taong gulang na supernatural na nilalang, nabibigyan ito ng kredibilidad. Naisip ni Yamang kung gaano kalakas ang ninuno upang makapanghuli ng mga dragon. Kung maipapamalas niyo ng perpektong kasanayan sa espada mula sa kanyang nakaraang buhay, madali niyang matatalo kahit isang dragon. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Yunming si Snakey kung kailangan ba talagang patayin ang mga dragon dahil lamang sila ay mga dragon. Sumagot si Snakey na hindi lahat ng dragon ay masama. Mayroong isang bihirang kaso ng mabuting dragon, na kilala bilang Asher Dragon. Sa simula, ang tungkulin ng pagpigil sa masasamang dragon ay nakapasan sa Asher Dragon. Pero dahil hindi alam ng ninuno na may mabubuting dragon, naisip niyang lahat ng dragon ay masama. Kaya't nilabanan at napatay niya ang Asher Dragon. Pagkatapos nito, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga mangangaso na dating nakikipagtulungan sa dragon upang hulihin ang masasamang nilalang. Kalaunan, napagtanto ng ninuno ang kanyang pagkakamali at nagpas siyang manghuli ng masasamang dragon bilang pagbabayad sa kanyang nagawang kasalanan. Nakuha ni Yunming ang kabuoang ideya ng nangyari. Sa medyo mayabang na tono, sinabi ni Snakey kay Yunming na ang lahat ng ito ay nangyari bago pa siya naging familiar. Pero bigla siyang naging seryoso. Ipinaliwanag ni Snakey na, tulad ng nasabi niya kanina, hindi alam ng mga dragon na sila ay dragon sa kanilang pagsilang. Nabubuhay sila bilang tao, nakikisalamuha, at nakabubuo ng ugnayan sa mga tao sa kanilang paligid. Habang tumatagal at nagkakaroon ng mga karanasan, maaaring positibo ang kanilang impluensya at maging mabubuting dragon, tulad ng Asher Dragon. Pero kung manig ang negatibong emosyon sa kanilang pagkatao, maaari silang maging masasamang dragon.
Kinabahan si Yunming at tinanong si Snakey kung ang negatibong emosyon ba ay talagang maaaring magdulot ng kasamaan sa isang dragon. Sumagot si Snakey na yun mismo ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na ang pinuno ng Death Alliance, na nawala ang kanyang kapatid sa sumpaan at anak sa isang gabi, ay kasalukuyang nasa bingit ng pagiging isang masamang dragon sa harap mismo ng kanilang mga mata. Bigla, isang boses ang pumukaw sa pansin ni Lizard. Sinabi ng isang tagapaglingkod na ang batang sect leader ng pamilya Tang ay humihiling na makipagkita. Sa galit, dinurog ng Lizard ang kanyang upuan. Ipinaliwanag ng tagapaglingkod na naroon ang batang sect leader upang linawin ang mga hindi pagkakaunawaan. Sumagot ang pinuno na kung naroon siya upang makipag-usap, makikinig siya. Nang pumasok si Yunming sa silid na may matibay na mukha, sinabi ng Lizard sa kanyang tagapaglingkod na desperado si Yunming upang pumasok sa yungib ng leon. Habang tinitingnan ang pinuno, nalilito si Yun ng kung tao nga ba ito o dragon. Inuna ni Yunming ang pagpapahayag ng kanyang pagsisisi sa nangyari sa Sichuan Assembly. Ipinaliwanag niya na ginamit ng Rabid Dog ang anak ng pinuno upang i-blackmail ang Nine Rings sa isang laban ng buhay o kamatayan, kaya wala siyang nagawa kundi patayin ito. Ngunit bago pa matapos ni Yunming ang kanyang paliwanag, ginamit ng pinuno ang kanyang key. Kinayla ng Lizard ang Rabid Dog mula sa kamay ni Yunming at mahigpit niyang hinawakan ito sa leeg. Habang umubo ito ng dugo, sinabi ng Lizard, mukhang comfortable ka pa rin kahit nasa ganitong kalagayan. Nang subukan ng babae na magpaliwanag, agad niyang pinutol ang dila nito gamit ang kanyang espada, na siyang nagpatahimik dito. Bakit ka takot na takot? Tanong ng Lizard. Siguradong ganito rin ang naramdaman ng anak ko nang hindi siya makapagsalita habang binubuwal siya ng apoy bago siya namatay. Ginamit niya ang parehong pamamaraan na ginamit ng babae sa kanyang anak, isang malupit na paraan ng pagdurusa na doble ang sakit sa pinagdaanan ng anak niya. Nang bumagsak ito sa lupa, malamig niyang sinabi, hindi ako tanga para hindi makilala ang bakas ng apoy sa katawan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ko nawala ang aking kapatid. Ang apoy na inilapat niya sa babae ay hindi agad papatay dito, kundi magdudulot ng walang katapusang paghihirap. Si Yunming, na nagulat sa katalasan ng pag-iisip ng Lizard, ay nagtanong sa sarili kung may paraan pa ba para makausap ito ng maayos. Sinabi ng Lizard kay Yunming, dahil ikaw ang susunod na sect leader ng pamilya Tang, ipapaliwanag ko kung bakit hindi ko pa sila winasak. Ang anak ko, kahit na mukhang malakas sa labas, ay may malubhang sakit na hindi magamot. Hindi niya kayang mag-practice ng martial arts dahil sa sobrang hina ng kanyang katawan, kahit ang pag-aaral ng mga batayang galaw ay nagdudulot sa kanya ng pagdurugo. Dagdag pa niya, walang makakatulong sa kanya, kahit ang pinakamabisang gamot sa mundo. Kaya't naisip kong baka ang lason ng pamilya Tang ang makapagligtas sa kanya, lason laban sa lason. Ngunit ngayon na wala na siya, wala nang dahilan para patuloy na umiiral ang pamilya Tang. Kapag gumaling sana siya, sisirain ko rin sila pagkatapos. Nagbigay ng matapang na sagot si Yunming, hindi pa rin ako susuko. Lahat ng ito ay nagpapatunay lamang na ikaw ang niloloko ng sinunog na babaeng iyon. Sumagot ang Lizard, nakakatawa na iniisip mong matatakasan mo ako sa ilang salita lang. Hindi na mahalaga sa akin kung sino ang tama o mali. Ang lahat ng konektado sa pagkawala ng mga mahal ko ay magbabayad. Simula ngayon, hindi ito magiging kaparusahan ng alyansa, kundi isang personal na paghihiganti, magsisimula sa pamilya Tang. Dahan-daang inilabas ni Yunming ang kanyang espada, handang lumaban, habang si Yunming ay natigilan sa banta ng Lizard. Sinabi ng Lizard, ang lahat ng miyembro ng alyansa, kasama ang 6 na Grandmasters, ay patungo na sa pamilya Tang. Kapag tapos na ako sa iyo, susundan ko sila gamit ang aking Lightfoot technique. Narinig ito ni Yunming at bigla siyang umatake, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Nanginginig si Yunming habang iniisip ang panganib na kinakaharap ng kanyang pamilya. Ngunit sa isang nakakagulat na galaw, hinaranggan ng Lizard ang kanyang espada gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sinabi nito, matapos mawala ang nakatatandang kapatid ko, winasak ko ang bawat sekta na tumanggap ng kanyang pagkamatay bilang tama. Bata, matanda, lahat pinatay ko dahil iyon ang gusto ko.
Ngayon, sabi ng Lizard, hindi lang ang pamilya Tang ang mawawala. Lalamunan ko ang bawat sekta sa Central Plains para walang maiwang banta sa hinaharap. Sa pamilya Tang, si Mommy ay tahimik na umiinom ng kanyang tsaa, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa ginagawa ni Yunming. Bigla, isang tao ang pumasok sa silid, halatang nagmamadali. Ito si Won, nahabol ang hininga, habang sumisigaw, may problema. Nagulat si Mommy sa biglaang balita. Sa kaba, sinabi ni Won, ang pamilya Tang ay inaatake. Isang malaking hukbo mula sa Black Death Alliance ang sumalakay at ginagawa nila ang lahat para maipagtanggol ang manor. Nang marinig ang pangalan ng Black Death Alliance, ang mga mata ni Mommy ay biglang tumalas, na nagpapakita ng kanyang pagiging handa para sa labanan. Si Mommy ay nag-aalala kung maayos lang ba si Yunming, ngunit ngayon kailangan muna niyang harapin ang mga sumasalakay sa pamilya Tang. Samantala, sa pangunahing bulwagan ng alyansa, sunod-sunod ang mga pag-atake ni Yunming gamit ang kanyang espada. Bawat strike ay mabilis at nakamamatay, tila hindi nauubusan ng lakas ang kanyang mga galaw. Sa isang napakalakas na pagbagsak ng espada, nahati ang gusali sa gitna, ang mga dingding ay bumagsak na parang mga durog na tinapay. Nasugatan ang Lizard, na pagtanto niya na mula sa simula ay hindi nakayanan ng kanyang yumaong kapatid ang ganitong antas ng kasanayan. Ang teknika ng espada ni Yunming ay mas mataas pa sa itinuro niya sa kanyang kapatid. Sa sobrang lakas ng panloob na enerhiya ni Yunming, kaya nitong magsagawa ng walang tigil na mga atake nang hindi bumabagal. Paanong nablangko mo ang bawat galaw ko? Tanong ni Yunming habang patuloy na nag-aalab ang kanyang mga atake. Ngunit kahit gaano kabilis at tindi ng mga suntok niya, nagagawa pa rin ng Lizard na saluhin ang bawat isa gamit lamang ang kanyang mga palad. Nang makita ni Yunming na ang karaniwang estilo ng pag-atake niya ay hindi sapat, iniba niya ang paghawak sa kanyang espada. Napansin agad ito ng Lizard habang pinag-aaralan nito ang pagbabago sa estilo ni Yunming. Sa bagong forma, ang bawat atake ni Yunming ay nagiging mas mabilis at mas malakas, unti-unting napipilitang umatras ang Lizard. Sa wakas, nasugatan ito sa isang malalim na hiwa, ngunit hindi pa rin siya ibigay. Napansin niya, ang galaw ng espada ko, bulong ni Yunming sa sarili. Napagtanto niyang inaalam na ng Lizard ang bawat galaw ng kanyang espada, isang nakakabahalang abilidad na kayang mabasa ang kanyang optimized na landas para sa pag-atake. Biglang lumapit ang Lizard at sinabing, sa edad mong ito, nagawa mong makuha ang ganitong antas ng teknika. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Sinubukan nitong atakihin ang mga mata ni Yunming, ngunit mabilis niyang ginamit ang espada para maitulak ito at makalayo. Sa ere, biglang nagpakawala ng malakas na sipa ang Lizard na nagpaikot kay Yunming sa hangin. Bumagsak si Yunming, ngunit bumaon ang espada niya sa lupa para kontrolin ang momentum at mapigilan ang mas malalang pinsala. Agad siyang tumayo gamit ang kanyang footwork, ngunit nagulat siya dahil hindi binibigyan ng Lizard ng kahit kaunting oras para mag-recover. Mabilis na sumugod ang Lizard, pinilit na makipagsalpukan kay Yunming. Sa kanilang sunod-sunod na pag-atake, ang espada at palad ay nagbabanggaan, nagdudulot ng malalakas na enerhiya na nagwasak sa buong kwarto. Ang sahig ay nagkalat sa mga durog na piraso habang ang dalawang mandirigma ay halos hindi na makita dahil sa sobrang bilis ng kanilang galaw. Nang makita ni Yunming na nakangiti ang Lizard, mas lalo siyang nagalit. Nagpakawala siya ng mas matinding atake, ngunit tila tinatanggap lang ito ng Lizard, nag-e-enjoy sa ritmo ng laban. Muli silang naging mga sinag ng liwanag, tila nagiging isang pagsabog ng enerhiya habang patuloy nilang sinisira ang manor. Sa wakas, ang laban ay naging sobrang intense na nahati ang bubong ng manor. Sa gitna ng isang malaking bitek, tumama ang sinag ng buwan sa kanilang arena. Pareho silang nakatayo, nakaharap sa isa't isa, habang ang buong gusali ay bumagsak. Habang ang liwanag ng buwan ay sumilay sa kanilang mga katawan, tila nagsimula silang magningning. Tinitigan ng Lizard si Yunming at sinabing, hindi ko inakala na ang laban na ito ay magiging ganito kapantay. Ikaw, Yunming, maaari kang tawaging isang tunay na swordmaster. Inakala ng Lizard na naabot na niya ang tuktok ng martial arts, ngunit sa harap ni Yunming, napagtanto niyang kailangan niyang muling suriin ang lahat.
Habang nakangisi, iniisip niya na maaari niyang gamitin si Yunming bilang tantungan upang umangat pa sa mas mataas na antas. Samantala, si Yunming ay nasa mahirap na kalagayan. Ang lizard ay tunay na kalaban, kahit sa ilalim ng walang humpay na presyon, nagagawa pa rin itong salagin ang bawat atake ni Yunming at pag-aralan ang mga ito ng mabuti. Tila nakahanap ng interes ang lizard sa laban, at nagsisimula na itong mag-enjoy. Ang problema, iniisip ni Yunming, ay kapag tumagal pa ang laban na ito, mas lalo itong magiging pabor sa kanya. Kailangang tapusin na niya ito ng mabilis. Sinubukan ni Yunming ang Venomous Asher Light Technique, ngunit hindi pa rin niya maipakita ng buo ang galing ng kanyang espada. Habang ginagamit ang Strong Sword, ramdam niyang unti-unti itong nasisira sa bigat ng laban. Iniisip niyang isang himala na tumagal pa ito, ngunit hindi niya tiyak kung hanggang kailan ito magtatagal. Biglang lumapit ang lizard at hinablot ang mukha ni Yunming, sabay sabi, "Ang yabang mo para hindi ako harapin ng direkta." Ginamit nito ang Black Death Palm Technique, na nagdulot ng matinding pinsala kay Yunming. Napaduwal si Yunming ng dugo, ngunit kahit papaano, nagawa niyang salagin ang sunod-sunod na atake sa pamamagitan ng paggamit ng espada bilang kalasag. Sa gitna ng laban, biglang nawala ang lizard gamit ang coat of camouflage at lumabas mula sa likuran. "Kamakailan lang, nagkaroon ako ng napakaliwanag na karanasan," sabi nito, habang itinuturo ang kanyang daliri kay Yunming, na tila nababalisa. Gamit ang subduang Righteous Divine Art, isang napakalakas na enerhiya ang bumulusok, nagdulot ng isang malawakang pagsabog na tila nilamon ang buong arena. "Kahit ikaw, hindi kakayanin ang teknik na ito," sabi ng lizard. Ito ay nakabatay sa pinakamataas na paraan ng pagpapalakas ng tunay na enerhiya. Ngunit bigla siyang nagulat. Ang amplified energy ay unti-unting nawawala. Sa kalagitnaan ng kumukulong enerhiya, dalawang mahabang strike ang lumitaw na tila nilamon ang lahat ng enerhiya. Sa isang iglap, ang arena ay napuno ng lakas ng mga strike na ito. "Ano ang nangyari?" bulong ng lizard habang seryosong nasugatan. Sa kalangitan, nakita niyang si Yunming ay nakangiti habang lumulutang, naglalabas ng simpleng strike. Ngunit ang bawat hampas ng espada ay naging nakakamatay, at ang lupa ay bumuka sa lakas ng mga ito. Nasa gulat pa rin, iniisip ng lizard, anong klaseng teknik ito? Bumagsak si Yunming sa lupa, tumatawa ng mahina. "Sa bingit ng kamatayan, nahanap ko rin ang paraan upang ilabas ang bahagi ng aking orihinal na teknik," sabi niya sa sarili. Habang namamangha pa rin ang lizard, sinabi ni Yunming, "Akala mo magagamit mo ako bilang tantungan upang umangat. Ngunit hindi iyon mangyayari ngayon. Dito ka mamamatay." Sa huling hampas ng espada, napakalakas ng atake ni Yunming na nahati ang maraming bundok sa gitna. Habang hawak ang kanyang espada, napaisip siya, ang paraang ito ay naisip ko lamang sa oras na iyon, ngunit gumana ito. Kung maabot ko ang estado ng pagiging dalubhasa, kaya kung bigyang intensyon ang aking espada upang baguhin ang mga bagay sa kalikasan. Ayon sa teorya, maaari niyang baguhin ang enerhiya ng kanyang tunay na enerhiya. Ang dahilan kung bakit hindi niya magamit ang kanyang tunay na kasanayan sa espada mula sa nakaraang buhay ay dahil nagdudulot ito ng labis na strain sa kanyang katawan, na nagiging sanhi ng komplikasyon. Gayunpaman, kung maipapalit niya ang iron essence sa loob ng puwersa bilang lason, maipapamalas niya ang bahagi ng kanyang tunay na teknik sa espada dahil kaya ng kanyang katawan na sumipsip ng anumang uri ng lason. Mahalagang tandaan ang bahaging ito para sa hinaharap. Dahil sa teknik na ito, nagawa niyang ipakita ang bahagi ng kanyang kasanayan ng hindi nababahala sa pagkasira ng kanyang mga ugat. Habang pinag-uusapan ito, napapansin ni Yunming na lubos niyang napangibabawan ang butiki. Nagiging iritado ang butiki, pinipilit ang kanyang ngipin at tinanong si Yunming kung iniisip ba nitong mamamatay siya. Napansin ni Yunming ang kakaibang pagbabago at naging mas maingat. Habang nakaupo ang butiki sa lupa, naglalabas ito ng enerhiya na sapat upang basagin ang lupa, dahilan upang mawala ng balanse si Yunming. Gulat na gulat si Yunming, makikita sa kanyang mukha ang labis na pagkabigla. Ngayon, kahit medyo nasugatan, nagsalita ang butiki sa isang nakakatakot na tono, "Paano mo nagawang tumayo sa harap ko?" Kasabay nito, naglabas ito ng enerhiya na nagwasak sa lupa, tumalon sa ere,
at nagpakawala ng itim na enerhiyang diretso kay Yunming. Sa kabila nito, nagawang makatama ni Yunming ng ilang strike gamit ang espada habang iniiwasan ang mga atake at dahan-daang lumalapit sa butiki. Ngunit nang unti-unti siyang nakakalapit, gumawa ng panlilinlang ang butiki, ang mga nawasak na bahagi ng arena ay bumagsak, nagdulot ng makapal na alikabok na pumihil sa malinaw na paningin ni Yunming. Sa gitna ng alikabok at ng napakalakas na enerhiya, napagtanto ni Yunming na hindi siya makalapit. Sa bawat paglitaw ng butiki mula sa alikabok, sumasalakay ito gamit ang itim na enerhiya at kasanayan sa espada na nakadirekta sa kanya. Tinangkang harangin ni Yunming ang unang hampas gamit ang kanyang espada, ngunit sobrang lakas nito na kailangan niyang ibuhos ang lahat upang manatiling matatag. Sa lakas ng impact, napalutang siya sa ere. Sa kabila nito, nagawa niyang bumagsak sa lupa ng nakatayo, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng butiki upang makapagpahinga. Agad itong sumugod ng may nakamamatay na intensyon, handang tapusin ang laban gamit ang isang mabagsik na suntok. Nakita ni Yunming ang paparating na atake. Alam niyang kung hindi niya ito maiiwasan, maaaring mawalan siya ng buhay. Sa bawat palitan ng galaw, dumidilim ang paligid at lumilikha ng malalaking pagsabog dahil sa lakas ng kanilang mga atake. Sa huli, nagawang harangin ni Yunming ang suntok ng butiki habang ang palad nito ay tinakpan ng araw. Sa gitna ng laban, tinukso siya ng butiki, sinasabing mamamatay siya ngayong araw kasama ang buong pamilyang Tang. Bagamat pagod na, tumawa si Yunming, na ikinagulat ng butiki. Sa mayabang na ngiti, sinabi niya sa butiki na minamaliit nito ang pamilyang Tang. Hindi sila mahihina, ani Yunming. Bilang batang Panginoon, sinanay ko sila ng husto. Dagdag pa niya, ang kanilang mga paksayon ay pantay na ang lakas. Kasabay nito, nagpakawala si Mami ng mga lasong patalim at sinabi sa butiki na hindi lamang siya ang may mga dalubhasa mula sa Fire Realm. Ang mga lasong karayom ay tumagos sa kanilang mga target na parang mantikilya. Sa matinding determinasyon, inutusan niya ang lahat na lumaban nang may layuning patayin ang kalaban hanggang sa makabalik ang batang Panginoon. Naudyok ng mga salitang ito, buong tapang nilang sinugod ang mga kalaban. Bumalik ang eksena kay Yunming na buong lakas na nagdeklara, hindi babagsak ang pamilyang Tang ngayong araw. Sa halip, ikaw ang magwawakas, butiki. Sa kabila ng matinding sakit, nagpakawala siya ng napakalakas na hampas ng espada na nagpatigil sa palad ng butiki at nagpahina rito. Kita sa mga mata ng butiki ang pagkabigla habang si Yunming, na ngayoy pinapalakas ng lason, ay sumugod gamit ang espadang umaapaw sa enerhiya. Habang papalapit siya para sa huling hampas, nagwala ang butiki sa takot, bahagyang nailagan ang atake gamit ang braso nito. Sa galit, inakusahan ng butiki si Yunming na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid at buong yabang na binaliwala ang pagkamatay ng kanyang anak na babae. Bilang isang isyu ng masamang sekta, buong yabang na sumugod ang butiking puno ng huwad na katarungan kay Yunming. Ibinigay nito ang isang napakalakas na suntok, na ikinagulat ni Yunming dahil sa mga salitang binitiwan nito. Ang lakas ng hampas ay nagdulot kay Yunming na mapalipad sa kabilang dulo ng arena, na nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Napilitan siyang dumura ng dugo dahil sa tindi ng tama. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nagpakita si Snakey at nagudyok kay Yunming na magising at bumalik sa laban. Ngunit nanatiling hindi tumutugon si Yunming. Dahil dito, ipinakain ni Snakey ang kanyang purong lason sa kanya habang iniisip, kapag namatay si Yunming, mamamatay rin ako dahil nakatali ang aking espiritu sa kanya. Sa pagtaas ng enerhiya, nagising si Yunming. Samantala, nasa ere na ang butiki, naghahanda upang tapusin si Yunming. Ngunit muling tumayo si Yunming, handang harapin ito. May nangyaring kakaiba. Nagulat si Yunming, at tila nagiging balisa ang bawat ahas na nakapalibot. Ipinahayag ng butiki na naramdaman niyang ang teknik ng espada ni Yunming ay kayang pahinain ang kapangyarihan ng subduang righteous divine art. Nadiskubre ng butiki ang teknik ng espada ni Yunming. Sa isang malakas na atake, napagtanto ni Yunming na nasa malaking peligro siya. Sa gitna ng kanilang palitan ng mga hampas ng espada, lumipat ang eksena. Patuloy pa ring napapatay ang mga puwersa ng alyansa.
Si Mommy, na nasa himpapawid, ay patuloy na tina-target ang mga pinakamalalakas sa kalaban. Nasa mahirap silang kalagayan, kahit pa kalahati ng mga mandirigma ng pamilyang Tang ay sumuporta sa alyansang sekta, higit pa sa doble ang dami ng mga kalaban sa loob ng saklaw ni Mommy. Dagdag pa rito, may isang lalaking pumapatay sa mga miyembro ng pamilyang Tang. Napagtanto ni Mommy na ang lalaking ito ay hindi bababa sa kanyang antas o maaaring mas mataas pa, dahil siya ay isa sa 6 na Grandmaster ng masamang landas. Napagtanto niya na kailangan niyang makisali sa laban upang maiwasan ang higit pang pinsala sa kanyang mga mandirigma. Biglang napalingon si Mommy, pati ang kalbong Barbie, sa dalawang nagliliwanag na hampas sa langit na tila bumabagsak ang mga bituin sa lupa. Naramdaman ni Mommy ang takot, dahil ang muling pagkabuhay na ito ay nagmumula sa lugar kung saan nakikipaglaban si Yunming sa lider ng alyansa. Hindi niya maintindihan kung ito pa ba'y labanan ng tao, habang nagkakaroon ng mga alon sa kalangitan. Nanalangin siyang manatiling ligtas si Yunming. Samantala, galit na galit si Yunming dahil sa teknik ng espada na ginamit ng butiki, ang Annihilation Sword Strike, na katumbas ng teknik na kanyang natuklasan. Sa kabila ng pagiging hindi tao ng butiki, kinaya ng katawan nito ang pagpapahina ng kanyang hampas ng espada. Habang nasa ere, napagtanto ni Yunming na nagawa ng butiki na ulitin ang kanyang teknik ng espada sa kalagitnaan ng laban. Ang butiki, puno ng yabang at baliw na intensyon, ay handang sirain ang lahat. Ipinahayag nito na ang laban sa mga malalakas na kalaban ay nagbibigay sa kanya ng matinding kasiyahan. Sinabi pa ng butiki na natuklasan niya ang teknik ng espada ni Yunming mula sa mismong espada nito, ngunit idiniin niyang walang kabuluhan ito. Kahit pamamas ang mga prinsipyo ng sining pandigma o makalikha ng mga bagong teknik, walang saysay ito kung mamamatay ang lahat ng mahalaga sa kanya. Tuluyan ang nabaliw ang butiki, sa pilitang pinagsanib ang sarili sa isang dragon. Si Yunming, bagamat naguguluhan, ay puno rin ng enerhiya. Muling idineklara ng butiki na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang lahat at maging bagong batas. Ang butiki, nasa ere, ay nagpakawala ng walang katapusang intensyon na pumatay. Sinabi ng butiki kay Yunming na siya ang magiging bagong pinuno ng mundong ito. Tama na ang kay-abangan mula sa third-rate na Freya na ito. Hindi na siya makakaligtas sa susunod na kabanata.